Open nga. Minsan po matagal naman po siya mag-restart. Umaga pa rin po oras. Tapos minsan po pag mag-restart, yung battery health niya nagsisiro. Yung battery health niya nagsisiro. Magkano yung kuha mo nung battery nito? 1K lang nga. So, hintayin ko lang tong kanya kasi dito ko malalaman kung ano pa yung problema nito. Kung ilang minutes siya nag-restart. Anong model to? Folding po. Nung una po, mabilis siya mag-restart. Tapos nung tumagal naman po siya bago siya mag-restart. Minsan po mabot po ilang oras na bago siya mag-restart. Pag sina-charge mo, ano yung mabilis ba mag-charge? Oo. Ngayong araw nag-restart din to? Oo, kanina. Kailan nag-umpisa yung pag-restart niya simula nung mapalitan ng LCD? Hindi. Battery po. Ay, simula nung battery lang pinalitan dito? LCD tsaka battery. Pero nung pinalitan yung LCD, pa napapalitan ng battery. Hindi pa nag-restart. Pagkapalit, nag-restart ka agad siya nang nag-restart? Nung una, okay naman siya. Pagka isang araw, nag-restart siya. Kung ganun ng history, possible sa battery yung problema. 1,000 yung nabayaran mo sa battery. Hindi, yun eh. Pinabilin sa, sabi ng binito ko sa By CDI. Maganda yung klase naman yun, pero baka may factory defect yung naikabit sa unit mo. Labor na lang yung kinuha sa'yo sa pagkabit. Medyo complicated tong unit mo. Kung ganun kasi alanganin na, kung ako kasi ang maggagawa nito, ang unang papalitan ko yung battery. Pero hindi ako sigurado doon kasi yung based doon nga sa papalitan ko lang ng battery, based doon sa kwento mo na doon lang siya nagka-problema. Kasi kung based sa reading naman dito sa diagnostic tool ko, ang may problema yung storage memory mo. Based sa kanya. Pero posible kasing battery. Kaya ang unang papalitan ko muna, battery. Ngayon, pag wala pa rin sa battery, saka magpo-proceed dito sa board. So, ang battery namin dyan, yung verified na battery, Pagkano pagkasama din? hindi, kasama na yun. O, kasama na lahat yun. Ipapagawa mo na doon. Papalitan natin ng battery. Para naman po pag sa storage, magkano? Yun ang mahal. Gagastos ka rin mga depende kung ilang gig ba itong scan mo? 128. Yun, mga 128. Kasi kung mas mataas pa nun, kunwari 1 terabytes yung gusto mo, mas mahal din yun. At, ayun na nga po, nagkasundo po kami ng aking kliyente na palitan ang battery ng kanyang iPhone 14. Dahil base sa kanyang kwento, ay nagsimula lang mag-restart ang kanyang iPhone right after mapapalitan niya ito ng battery. Kaya as his technician, ay ang unang solusyon ko na based on my analyzation, ay palitan muna ang battery with original battery na galing mismo sa kaparehong unit. Mas medyo nakakalito po kasi ang problema ng unit ni Sir dahil hindi po tugma yung reading ng aking diagnostic tool doon sa story ng aking kliyente. Ang sinasabi po kasi ng aking diagnostic tool ay ang may problema ay ang NAND IC or ang storage chip. At kung ang pakikinggan po natin ay ang kwento ni client ay malinaw na ang may problema ay ang battery na binili niya. At dahil mahirap magdesisyon sa mga ganitong sitwasyon, ay ang ginawa ko po ay nag-start po muna ako doon sa pinaka-safe na solusyon, which is ang palitan po muna ang battery. Para sa akin, napakahalaga ang safety ng cellphone, di bale ng matagalan ng proseso. Basta ang mahalaga ay safe at maayos na maayos ang problema. May 1-month warranty naman po ang aking serbisyo at battery. Siguro naman po sa loob ng isang buwan ay makikita agad ni Sir ang resulta ng aking ginawa. Kung tama ba ang aking solution o may problema na nga po talaga ang motherboard ng kanyang iPhone. So hanggang dito na lang po muna ang ating video at waiting na lang din po muna tayo sa update ng aking kliyente.